Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagkaabang ng mga readings ko. Okay, welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now. Welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's start without further ado. So I'm going to do just a collective reading, love reading, general love reading. So titignan ko lang anong story ang lalabas, kaninong story to, sino maka-resonate nito. So let's see. Okay, I will going to pull an oracle card. And tignan natin. Hurting, agonizing, pain. So might be some of you are feeling heartbroken, sobrang painful, is hurting. So there's a lot of agony, agonizing pain. So tingnan natin. Ano to? Bakit ito yung lumabas? So what is happening right now sa relationship ninyo? Bakit ito yung lumalabas? Ito yung lumabas sa oracle card. So let's see. People. Okay, my spirit guides is telling me people behind the relationship. Anyway, changes. So separation. So I can see that card. I can see separation here. Total separation talaga. Feeling ko dito is like you are in pain because alam mo na to eh. I think you felt this already. You felt na meron talagang itong person mo, or meron siyang someone, or meron ba siyang past person. Either alam mo na marriage siya, either alam mo na ikakasal siya, or either alam mo na isang araw ikakasal din siya sa iba. So, depende kung saan doon kayo naka-resonate, okay? So, you are in pain right now because of this time nangyari na yon. Could be sabihin na natin na nagpakasal na siya sa iba, or na-engage na siya sa iba, or natuloy na yung natuloy na yung mga, ayusin ko lang yung mic ko. Okay, hindi ko na ikakat para no cut yung reading. Okay, okay. So parang this time, parang gusto niya na ng changes. Kumbaga, kailangan na natin gawin to. Kailangan ko nang makipaghiwalay sa'yo kasi kailangan ko nang gawin to. Alam mo na to. Alam mo na mangyayari to. So, napag-usapan na natin to before. It doesn't mean na hindi kita mahal. It doesn't mean na hindi ako into you. But, I need to do this because, because ito yung kailangan. So, feeling ko dito sa connection na to, sa mga maka-resonate nito, sa mga person na meron ng parental, sa mga person na alam na na-engage na sila, okay, yung person nila. So, sa mga person na alam na married yung person nila, so, dadating na sa point ngayon na parang kailangan na maghiwalay kasi kailangan ng ayusin, or kaya kailangan ng magpakasal, or kailangan niya ng ayusin yung family niya or yung marriage niya. Gusto niya na ng pagbabago, gusto niyang baguhin yung sitwasyon, or gusto niya nang maayos yung buhay niya, kaya na-decide na siya ng ganito. So, nasaktan ka kasi syempre mahal mo. Sino ba namang hindi masaktan, 'di ba? Pero pumasok ka sa sitwasyon na to, pumasok ka sa relasyon na to nang tinanggap mo kung anong mga pwedeng mangyari in the future. Siguro naramdaman mo lang na baka
kung maging kami na, baka magbago yung isipan niya, baka ako yung pipiliin niya, ako din yung mamahalin niya, at ako yung magiging kami in the future. Kaya siguro, and of course, minahal mo, kaya hindi mo kaya nang iwan, kaya pumayag ka sa ganitong sitwasyon. Pero dumating na ngayong panahon na kailangan ng maghiwalay dahil kailangan ng ayusin to. Okay. Pero sa totoo lang, minahal ka niya. Kaya lang, this person did really like hurt your feelings talaga. Naipit din siya sa sitwasyon between you and that person. Hindi madali sa kanya yung decision na ginawa niya, pero alam niya na kailangan niyang gawin yun. Okay? Alam niya na kailangan gawin yun. Kasi clear naman din yun sa'yo eh. So, tingnan kung ano ba yung naramdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman niya ngayon. Unsureness. Namimiss ka niya. Okay? Namimiss ka niya, and I think na even sa may desisyon na siyang ginawa dito or something, nag-iisip pa din siya ng about you. Iniisip ka pa din niya and namimiss ka pa din niya. So, hindi pa din siya sure sa mga pwedeng mangyari sa totoo lang. Hindi pa din siya gumigive up sa'yo. Kumbaga, naka-hold on pa din siya sa'yo sa pagmamahala na meron kayo. Kahit he or she already take the leap of faith at hindi na kayo nag-uusap ngayon, namimiss ka niya, naiisip ka niya, and gumugulo pa din yung mga desisyon na to sa buhay niya dahil sa mahal ka nga niya. Mahal ka niya. Nahulog din talaga siya sa'yo. Pero nandun nga sa point na alam niyang kailangan niyang gawin to. Napa-challenge din talaga siya sa sitwasyon. Gumulo din to sa isipan niya. Kumbaga nag-aaway din yung puso't isipan niya dito. And, pero tapos na, I think nakapag-decide na siya. So yung feeling niya dito na itong decision na ginawa niya, hindi pa din siya sure sa decision na to. Kasi namimiss ka nga niya, naiisip ka nga niya. Andun pa din siya sa point na sobrang nag-iisip pa din siya na tama ba tong desisyon na to, tama bang iniwan ko siya, tama bang hinayaan ko siya na nasasaktan siya. Pero hindi na kayo nag-uusap. Ang gulo talaga to sa isipan niya, magulo. Pero feeling ko kasi, responsibility niya to eh, kailangan niyang gawin to. Okay, so yun na nga sabi ko kanina, it's either this is about responsibility niya sa family niya, kasi might be in their culture, okay, merong parental something, or it's either na responsibility niya to kasi married siya, and you know about this, and kailangan niya nang mag-decide na tapusin na natin tong secret natin na relationship dahil kailangan ko nang ayusin to, or it's either na engaged na siya, and alam mo to, and this time kailangan nyo na magpakasal, so kailangan nyo nang kalimutan yung isa't isa. So, may be kung alin man doon, saan man kayo naka-resonate, okay? And sobra kang nasasaktan talaga ngayon. Sobrang grabe yung emotion mo ngayon talaga, in pain. So, let's see. So, you felt pala talaga na kayo na, kumbaga, since naging kayo, akala mo na makuha mo talaga yung kumbaga, itong person na to, makuha mo talaga siya na maging kayo na talaga. Dahil feeling ko maayos talaga yung treatment mo sa kanya para lang maging kayo. Maayos talaga yung treatment mo sa kanya para lang sa'yo lang siya mag-stay. Kasi alam mo na meron itong
meron dito talagang clarity. Alam mo naman talaga to. So, actually right now, nasa point ka of healing process. Okay, clear naman sa'yo to. Nasasaktan ka lang kasi you expected something na magbago din yung isipan niya. You know? Na ikaw din yung pipiliin niya. Kasi naramdaman mo din naman talaga yung connection, naramdaman mo din talaga yung pagmamahalan ninyong dalawa. Magulo talaga yung isipan mo ngayon. Parang gusto mong magpahinga, parang gusto mong wala kang gana sa lahat ng bagay. Sobra kang nasasaktan ngayon and sobrang malabo para sa'yo yung bakit hindi niya pinili, bakit hindi ako, ginawa ko naman lahat. Kasi para mag-stay lang siya sa relationship namin. Pero bakit parang nawasak pa din kami. Sobrang mahal mo siya. Sobra. Kaya handa mo siyang tanggapin. Handa mong tanggapin kung anong meron sa inyo. Kung anong meron. Okay? Handa mo siyang i-accept kasi nga sobrang mahal mo siya. And naramdaman mo din naman yung pagmamahal sa kanya. Naramdaman mo din. Kaya lang naramdaman mo din yung effort, pero sa totoo lang, umabot din kayo sa point na medyo confusion, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga, of course, on your part na disappointments, naiipit ka din sa sitwasyon. Minsan, nakakaramdam ka din ng gusto mo nang bumitaw, pero dahil nga mahal mo talaga siya, so hindi na lang. So, baka ako talaga yung mahal niya, baka pipiliin niya din ako kasi sobra mo siyang mahal. Kasi feeling mo talaga na kayo na talaga. So, sobrang nasaktan ka din kasi you expected that much from this person. Then, yun pa din yung mangyayari. Yun pa din yung pipiliin niya. Doon pa din siya. See, you expected a new beginning. You expected na kayo na yung magiging forever. Yun pala, this person betrays you. Okay? This person just hurt you. So, sobrang pain to para sa'yo. Anyway, I can see signs here. Pisces, Gemini, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer could be. So, let's see. Oops. Scorpio, Pisces, big Pisces sign nandito. Gemini, Pisces, Virgo. Anyway, yung person mo, sa totoo lang, para sa kanya, ito na talaga yung separation ninyong dalawa. So, pero nandun pa din siya sa point na tingnan na lang natin anong pwedeng mangyari. Parang ganon. So, titingnan ko na lang kung anong pwedeng mangyari sa connection na to. So, hindi siya pero andun na siya sa point na papunta talaga na sa separation to. Pero nag-wait pa din kasi siya eh. Kumbaga may hope pa din sa kanya na baka meron pang continuation yung relationship ninyo if ever man. O baka may pagbabalikan pa yung relationship ninyo if ever man. Even if he or she already walk away emotionally from this. So, kasi hindi pa din naman talaga siya totally na nakapag-decide. Kasi nga mahal ka niya, 'di ba? Pero alam niyang kailangan niyang gawin 'to. Ayaw niya siguro na may masabi sa kanya yung family niya or yung family doon sa kabila. Ano man yung mga connection na meron siya, ayaw niyang may masabi about sa relasyon ninyo. Ayaw niyang may masabi about sa ginagawa niya. So, parang itutuloy niya to kahit mabigat sa loob niya kasi mahal ka niya. So, parang itutuloy niya to kahit na nahihirapan siya.
Kasi kailangan. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng away. Pero nandun pa din siya sa point of he's not losing hope for the both of you. Okay? So, wala siyang total plan dito. Parang andun lang siya sa point na bahala na kung na mangyari. Hintayin na lang natin kung ano yung itinadhana ba tayo magkita ulit o itinadhana ba tayo mag-usap ulit or something like that. So, yun. So, if may naririnig kayong ingay, pasensya na. So, any plans from you? Actually, nagpaplano ka na din dito na tanggapin to. Na to have your own freedom na din, to move on from this, and nagpaplano ka na din, parang this time, kahit pinakamasakit to sa'yo, I think nagpaplano ka dito na sana makahanap na ako ng para sa akin talaga. Yung right person na para sa akin. Yun yung gusto mo. I think ito yung justice na gusto mo mangyari. Na kumbaga ipapakita mo sa kanya na hindi siya kawalan, na meron ding tao na magmamahal sa akin ng totoo, hindi the way na ginawa niya sa'yo. Kasi sa totoo lang, sobrang nasaktan ka, parang gusto mo nang makarma siya or mag-revenge or something, na gusto mong ipakita sa kanya na na kaya mo din siya palitan. Parang ganon, kasi ginawa niya din yun sa'yo. So, ganon yung feeling mo dito. So, yung plano mo dito na hoping ka na may papasok sa buhay mo, which is mamahalin ka. And pwedeng ipapakita mo sa kanya na this is, parang gusto mo ng justice sa nangyari. So, ang bigat kasi ng pakiramdam mo ngayon. Ang bigat talaga para sa iyo tong mga nangyayaring ito, lalo na hindi kayo nag-uusap na. So, sobrang mabigat to para sa iyo. You are in a healing process. You believe that this person love you. Totoo naman eh. Mahal ka naman talaga niya. Hindi naman sa hindi. Syempre, alam mo naman yung sitwasyon. Alam mo, tinanggap mo. Pumasok ka sa ganitong sitwasyon at tinanggap mo tong person na to. Alam mo yung mga pwedeng mangyari. Siguro lang sa sobrang relasyon na meron kayong dalawa, dahil nagka-relasyon na kayo dahil sa, hindi ko alam kung ilang buwan na kayo or taon ba, parang naging confident ka na ikaw yung mahal niya, pipiliin ka niya at magbago yung isipan niya. But the thing here is, nangyari na hindi pala. Okay? Nangyari na, ibig sabihin, ikakasal ka din pala sa kanya at yun pa din pala yung pipiliin mo. Or babalik ka pa din pala sa kanya. Or aayusin niyo pa din pala to. Parang ganun, or something. So, yung plano mo dito, kahit sobra mo siyang mahal, you will going to stay brave at ipapakita sa kanya that you're not affected. You are not that affected sa mga nangyayari, na okay ka lang. And makakapag-move on din ako. Kahit sobrang masakit to sa'yo. Okay? Kahit hindi ka sure kung tuluyan mo na ba tong kalimutan, tuluyan ka na bang lumayo or what. Something na iipit ka pa sa decision mo. But you are already thinking of cutting this off or ending the cycle to have changes na din sa buhay mo. Yun yung mga plano mo dito. Pero nasa point pa din of pain. Nasa pain ka pa din talaga ngayon. So, let's see. I can see here Aries, Sagittarius, Leo, Libra. It's also here. Ano yung pwede mangyari? Ano yung pwede mangyari?
Okay. So, I can sense dito, itong person na to, babalik pa din talaga siya sa'yo. Alam niya yung ginagawa niya. Parang, kumbaga, aabot siya sa point na magpaplano pa din siya na bumalik sa'yo. And, kasi masaya siya sa'yo eh. Kumbaga, mahal ka niya, di ba? Sinabi ko kanina. So, parang, maglalakas loob siya na ayusin kayo ulit. So, kakausapin ka pa din niya ulit dito. There is a possibility na maghihintay ka din naman eh. Maghihintay ka. Mapapagod ka sa kakahintay sa taong ito. Okay? Hindi kayo pareho ng dalawa makakatulog dahil sa kakaisip sa isa't isa. Kaya itong person na to will going to gain a strength to fix the problem. Will move forward towards with you para maayos kayo ulit. So, let's see. Let's clarify this. 8 of Cups. You might also be dealing here with Leo or Aries. Alam mo yung itong pagbabalik niya sa'yo, parang hindi din maganda ang mangyayari to. Especially sa relationship ninyo. Kasi bakit? Mag-cheat pa din siya sa'yo. Parang the cycle will not end. If you were going to accept this person again sa pagbalik niya, walang cycle na ma-end sa inyo. Hindi mo na-learn yung lessons mo dito. Kumbaga, sakali man na babalik siya sa'yo at tatanggapin mo siya ulit. Kasi there is a possibility na babalik siya sa'yo, okay? And there is a possibility na maging happy kayo ulit kung tatanggapin mo siya. Pero lolokohin niya yung taong yun. Hindi niya bibitawan yun. Hindi sila magiging okay. Pero hindi niya bibitawan yun. Kumaga, matutuloy yung marriage dito. Could be. Matutuloy yung sa kanila. Kung, sabi ko nga, diba, baka engaged to, baka merong, baka may parental or something ganyan. Matutuloy yung marriage na yon. Kung married na siya, maayos yung marriage na yon. Hindi niya bibitawan yun. Kumbaga, hindi lang sila magiging okay. Somehow. Tas babalik siya sa'yo. Okay? Alam yung ginagawa niya. So, there's a possibility mag-cheat siya doon because of you. So, alam mo to. Noon pa, alam mo na to. So, nasa point na kung hindi mo na siya tatanggapin sa pagbalik niya, na-learn mo na yung lessons mo at magpapatuloy ka na. Hayaan mo na lang siya, ayusin niya yung buhay niya. Pero kung tatanggapin mo siya ulit, syempre magiging happy kayo kasi nagmamahalan kayo sa isa't isa, may nararamdaman kayo. Sa totoo lang, kahit ganun pa man, hindi mo na-learn yung lessons mo kasi may nasaktan kayo eh. Or sabihin natin na may nasaktan siya. Hindi ko alam kung this time maamin pa ba siya sa'yo or itatago niya na to sa'yo. Kasi there is a possibility kasi dito na mangangako din siya sa'yo ulit. Then, wala din mangyayari. Kasi, nandun na yun eh. Hindi naman niya yun iiwan. Baka magkakaroon lang to ng gulo, away, because of nga the other person still. Parang, ganun lang. Walang makakat na cycle. Okay? So, mabibigatan lang kayo dito kasi this person will going to lie to you. This person will going to manipulate you. This person will going to let you believe on something that is not true. So, wala din mangyayari sa relationship ninyo. Kumbaga, magkakaroon lang talaga ng disappointments dito.
So, may advisor, see? Baka abot sa point, magsisisi ka pa kung bakit mo siya binalikan. At maghiwalay din naman kayong dalawa ulit. So, because of the responsibility na meron siya dito sa person na to. So, abot din sa point sa huli, wala din. So, baka nasa una lang yung happiness. Sa unang pagbabalikan lang. Tapos huli, wala din. So, yung advice ko dito, kung babalik mo na tong person na to, wag mo na lang siyang tatanggapin. Hayaan mo na lang siya doon sa pinili niya. And ang mas imomotivate mo na lang siya na wag mo nang gawin to sa kanya. Wag mo nang gawin to sa kahit na sinong babae. Mag-focus ka na lang dito. Kasi mas maganda pa yun. Mas may reward ka pa from God, from the universe, kung gagawin mo yun. Na isa-sacrifice mo yung nararamdaman mo para sa ikakabuti ng iba, sa ikakabuti ng sitwasyon nila. Kasi mas may maganda pang paparating sa'yo kung if ever man gagawin mo yun. Hindi mo man alam kung kailan to. Hindi mo man alam kung sino yung dadating sa'yo. Pero mas maganda kasi mas pure yung intention mo eh. Mas meron kang naayos na family. Okay? Hindi ka pumasok sa another na tukso from this person. There is a possibility na marirewardan ka ng universe sa ginawa mo. Wait, kailan man to, just focus on yourself. Just focus on your life, growth, something like that. So, much better yun kasi ang paparating sa'yo is mas worth it kaysa sa itong person na to. Ibig sabihin, you already cut the cycle. Pinutol mo na yung cycle ninyo. Tama na. Focus ka na lang doon. Wag mo nang gawin to sa kanya. Kawawa naman. May nasaktan ka. Masasaktan mo siya. And then, pareho kaming masasaktan. So, ayusin mo na lang to. Total, yun naman yung decision mo eh. Nagdesisyon ka na, nandun na. Continue ka na lang doon. Wag ka nang bumalik sa akin. Okay naman ako. Kahit hindi okay sa'yo. Kahit nasasaktan ka. You did sacrifice. If you're going to sacrifice for something na alam mong kakabuti ng iba, may reward na din na paparating sa'yo, na para sa'yo. Hindi man to ngayon, hindi man bukas, pero one day, magugulat ka na dadating yung tamang tao para sa'yo. Yung para sa'yo talaga, na ikaw yung ipaprioritize at hindi juggled, you know? So, yun. So, that is my reading for you. I can see any signs. Capricorn, I also see Capricorn here. Taurus is also here. Aquarius, also here. So, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.